Noong ika-27 ngiling Marso 2026, habang ang mga unang sinang ng Bukang Liwewe ay hindi pa nagagawang kulayan ng ginto ang pino at malalawak na buhanginan ng Persian Gulf, ang mga base militagang Estados Unidos sa Qatar at Bahrain ay lumipat na sa pinakamataas na estado ngang kahandaan sa pakikipaglaban sa gitna ngang tahimik na kalawakan ngang disyerto. Ang mga baterya ng Air Defense Missile na Patriot PAC-3 MSE Missile Segment Enhancement ay matikas na nakatayo na parang mga dambuhalang bantay. Ang nga ito ay hindi lamang karaniwang missile launchers kundi ang rurok ng ilang dekadang pananaliksik sa agam militar ng Estados Unidos na idinisenyo upang harangin at dinitisin ang anumang banta mula sa himpapawid ng may ganap na katumpakan. Ang mga weapons control officers ng militar ng Estados Unidos na dumaan sa masusing pagsasanay at nagtataglay ng loob na parang bakal ay nagsasagawa ng mga huling pagsusuri sa AN MPQ 65 Active Electronically Scanned Array AESA radar system. Ang bawat technical na parameter mula sa pneumatic pressure sa launch tubes hanggang sa sensitibidad ng heat sensors ay masyusing sinusuri sa ilalim ng pangangasiwa ng artificial intelligence. Tinitiyak na ang bakal na kalasak nga Amerika ay walang anumang bita kahit gaano pa ito kaliit. Sa loop nga, Engagement Control Station, ECS, ang asul na liwanag mula sa mga modernong radar screens ay nagbibigay liwanag sa mga mukhang puno ng tiwala at determinasyon ng mga Amerikanong sundalo. Hindi sila natitiba sa mga ulat ng paniktik tungkol sa isang malakihang missile attack mula sa kabilang panig ng hangganan. Para sa militar ng Estados Unidos, ang bawat hamon ng kalaban ay isang pagkakataon upang pagtibayin ang kanilang hindi matitinag na katayuan bilang superpower. Ang Patriot system sa pinakabagong upgrade na ito ay ganap ng naisama sa Integrated Battle Command System, IBCS, na nagpapahintulot dito na tumanggap ng live data mula sa mga early warning satellites sa orbit at sa mga Arleigh-Burke-class Aegis destroyers sa laut. Ang perpektong koordinasyong ito ay bumubuo ng isang malawak na tanawin ng airspace na may kamanghamanghang detalye kung saan kahit ang isang bagay na kasing liit ng ibon ay hindi makakalusot sa mata ng Diyos ng mga Amerikano. Ang militarang Estados Unidos ay naglatag ng isang hindi nakikitang harang ngunit may bigat ng tadhana handang durugin ang anumang ambisyon na lumabag sa soberanya at interes ng Estados Unidos sa sensitibong rehiyong ito. Ang mahinang ugong ng generators na nagbibigay lakas sa radar system ay lumilihang isang regular na ritmo na parang tibok ngang puso ngang isang makapangyarihang entidad ng digmaan na nasa estado ngang aktibong pagpapahinga. Ang mga sundalo mula sa mga US Air Defense Artillery Battalions ay kumikilos ng mabilis ngunit may disiplina. Sa paligid ng mga M903 launcher stations, ang bawat sasakyan ay may dalang 16 na PAC-3 MSE interceptor missiles. Ang bawat isa ay isang obra maestra ng hit-to-kill kinetic lethality technology, handang humagibis sa bilis na lampas sa tunok upang direktang bumangga at ganap na wasakin ang warhead ng kalaban sa itaas ng atmosfera. Pinahandaan NH Militar NH, Estados Unidos ang pinakamalalang senaryo sa pamamagitan NH pinakamahusay na paghahanda. Hindi lamang nila hinihintay ang pag-atake. Kinokontrol nila ang atakeng iyon sa pamamagitan ng dominasyon sa teknolohiya at mataas na antas ng military thinking. Ang katahimikan ng Patriot Site sa oras na ito ay hindi ang pananahimik ng mahina kundi ang nagbabantang katahimikan ng isang superior na mandaragit. Ang isang bakal na kalasak ay handa ng patunayan kung bakit ang Estados Unidos ang palaging nakmamay-ari ng pinakasopistikadong defense system sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang papalapit ang awa, ang hangin sa base ay lalong bumibigat sa konsentrasyon. Ang mga Amerikanong commander ay patuloy na tumatanggap ng mga update mula sa Technical Reconnaissance Force. Ang bawat paggalaw nga missile launches ng kalaban sa kailaliman ng Iran ay naitatala at sinusuri ng mga American supercomputer algorithms. Alam ngang militar ngang Estados Unidos ang balak gawin ngang kalaban at higit sa lahat, alam nila kung paano gawing zero ang nga pagsisikap na iyon. Ang presensya ang Patriot dito ay isang matibay na pangako para sa katatagan ng Persian Gulf, isang simbolo ng deterrent power na hindi kayang balewalain ng anumang puwersa. Ang mga missile launchers ay direktang nakaturo sa asul na langit na parang mga daliring bakal na Amerika na nakaturo sa mga may balak mangudyok.
na nagpapahiwatig na ang ika-27 ay magiging araw kung saan ang uso ngang baril at nga pagsabok sa itaas ay lalo lamang magbibigay pugay sa pagiging hindi magagapingang teknolohiyang militar ng Estados Unidos. Sa pagtatapos enge paghahanda, ang nga Amerikanong opisyal ay sabay-sabay na nagulat ang green status, handa ng magpaputok. Lahat ng communication systems ay naka-encrypt sa pinakamataas na antas, pinipigilan ang anumang electronic jamming ng kalaban. Ang militar ngang Estados Unidos sa oras na ito ay parang isang busok na binanat ng husto, naghihintay na lamang ngang pinakamaliit na signal mula sa surveillance radar upang pakawalan ang put ng teknolohiya. Ang huling katahimikan bago ang bagyo ay nababalot ganap na tiwala sa mga kagamitan at galing ng mga Amerikanong sundalo. Nakatayo sila dun sa gitna ngang malawak na disyerto, sa postura ngang gatagapaktanggol ngang pandaigdigang kapayapaan, handang isulat ang susunod na bayaning kabanata tungkol sa Patriot Shield ang hindi mapasok na bakal nakalasak ng isang dakilang superpower. Ang bawat segundong lumilipas ay pagpapatunay sa masusing paghahanda ng Amerika na naglalagay sa defensive scenario ngang ika-27 sa isang orbit kung saan ang tagumpay ng militar ng Estados Unidos ay itinakda ng hindi matatawarang kalamangan sa lahat ng aspeto. Ganap na 10:15 NG umaga nung ika-27 NG Marso 2026, ang katahimikan NG Persian Gulf ay nabulabog NG isang pulang alarm signal sa buong defense network NG militar NG Estados Unidos. Mula sa mga mobile launcher sa kailaliman ng Iran, sunod-sunod na Fateh 110 short-range ballistic missiles at Pave stealth cruise missiles ang sabay-sabay na pinakawalan. Ito ay isang malakihang saturation attack na naglalayong i-overload ang processing system ng kalaban. Gayunpaman, hindi nabigla ang militar ng Estados Unidos. Wala pang 3 segundo matapos lisanin ng mga unang misile ang launcher, natukoy na ng SBIRS. Early warning satellite system ng Amerika ang mga infrared heat signatures at direktang ipinadala ang coordinates sa Patriot Command Center sa Qatar. Agad na nagsimula ang electronic brain ng MPQ-65 system sa automatikong target tracking cycle. Ang mga Amerikanong operators na may bihasang kamay sa control panel ay mabilis na naguri at nagbigay nga prioridad sa mga pinakamapanganib na banta na dumarating sa napakabilis na bilis. Ang military niyes, Estados Unidos ay nagipakita niya isang napakabilis na reaction process na walang gibang gihukbo sa mundo ang gikayang gumawa. Habang ang mga missile ng Iran ay kumukuha pa lamang ng altitude, ang mga US Patriot Battalions ay nakatanggap na ng utos na fire on track. Ang nakakayanig na dagundong ay nanggaling sa mga M913 launches habang ang PAC-3 MSA interceptor missiles ay nagsimulang lumabas. Ang nga puting usok ay pumailan lang sa mainit na hangin ng disyerto. Hindi tulad na magalumang henerasyon, ang MSE version ng militar ng Estados Unidos ay gumagamit ng malakas na dual-pulse rocket motor na nagpapahintulot dito na makmaniobra ng husto sa matataas na altitude upang harangin ang matarget na bumabagsak mula sa orbit. Ito ay isang labanan ng talino sa pagitan ng superior na navigation algorithms ng Amerika at ng brutal na lakas ng missiles ng kalaban kung saan ang bawat saglit ay nagtatakda ng buhay at kamatayan ng isang estratehikong base. Ang battle space sa oras na ito ay naging isang network ng kamatayan na binubuo nga guhit ng apoy ng umatake at mapila na palasong depensa. Ang huningang dual-pulse rocket motors ay lumika ngayani na naramdaman ng nga sundalo sa lupa. Sa mabilis na pag-scan ng radar screen, maraming decoys at moybay lures ng kalaban ang inilabas upang linlangin ang fire control system na lumikha ng isang matinding matrix ng magulong signal. Gayunpaman, ang AI na nakasama sa AN, MPQ, 65 control stations ay mabilis na nagiwalay at tumukoy sa tunay na target sa lupkang maliit na bahagi ng isang segundo. Ang nakakahingal na habulan ay naganap sa gilid ng atmosfera kung saan ang hangganan sa pagitan ng pakawasak at kaligtasan ay kasing nipis lamang ng buhok. Ang dominasyon NG militar NG Estados Unidos ay naging malinaw nang ang mga PAC-3 MSA ay pumasok sa terminal fase. Gamit ang Command Active Radar Seeker, ang mga American missiles ay kusa ng nagahanap at nakalok sa nuclear o high explosive warheads ng kalaban. Hindi nangangailangan ng malalaking pampasabog,
Ang hit-to-kill technology ng militar ng Estados Unidos ay nagpapahintulot sa interceptor na direktang bumangga sa target sa bilis na umabot sa libu-libong metro bawat segundo. Ang dambuhalang kinetic energy mula sa banggaang ito ay sapat na upang gawing abo ang kahit pinakasophistikadong missiles ng Iran sa kailaliman ng atmosfera. Ang mamaningning na liwanag na parang maliliit na araw ay sunod-sunod na sumiklap sa langit na nagpapahiwatig nga kahiyahiyang pagkabigo nga pag-atake mula sa kabilang panig nga ganan. Ang bawat pagsabok ay patunay ngang pagiging hindi mapasok ngang bakal na kalasak na itinayo ngang militar ng Estados Unidos upang protektahan ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Sa loop nga mga control bunkers, ang nga Amerikanong opisyal ay nanatiling kalmado sa gitna ngang kaguluhan. Pinamamasdan nila ang integrated display kung saan ang nga pulang tuldo na kumakatawan sa missiles ng kalaban ay isa-isang naglalaho matapos bumangga sa mga asul na tuldo ng Patriot. Ang militar na Estados Unidos ay naglatag ng isang multi-layer defense tactic kung saan ang bawat target ay hinaharang ng hindi bababa sa 2 missiles upang matiyak ang 100% kill probability. Walang anumang panik, tanging mayos na operasyon ng isang high-tech war machine. Kahit ang mga PAVE cruise missiles na sumubukang lumipad malapit sa lupa upang iwasan ang radar, ay natukoy ng infrared, optoelectronic sensors na Amerika at mabilis na naituro sa mga short-range air defense systems para ubusin. Ang militar ngang Estados Unidos ay lumikha ngang isang ganap na ligtas na kalawakan kung saan ang lahat ng pagsisikap na umatakang kalaban ay naging walang saysay at katawa-tawa sa harap ng kapangyarihan ng Patriot Shield. Ang unang bugso na atake ng Iran ay nagtapos sa matinding kabiguan. $10 milyong na armas ng kalaban ang pinawalang bisa ng militar ng Estados Unidos sa loob lamang ng ilang minuto nang walang anumang pinsala sa mga target sa lupa. Ang usok mula sa Patriot ay nananatili sa hanggang bilang isang matibay na paalala, N deterrent power, NG Estados Unidos. Ang mga Amerikanong sundalo ay mabilis na nagsimula sa reloading process, handa para sa susunod na mga bugso ang atake ng may mas mataas na tiwala sa sarili. Ang koordinasyon sa pagitan nege tao at makina nege militar nege Estados Unidos ay bumuo nege isang hindi malalampasang pader nege apoy na napapatunay sa katayuan ng isang superpower na palaging nauna sa kalaban ng maraming dekada sa antas ng teknolohiya at tactical thinking. Ang ika-27 ay nagpatunay na sa ilalim ng proteksyon ng Patriot ang langit ng Persian Gulf ay mananatiling lugar kung saan binibigyang pugay ang lakas ng Amerika at ang bawat ambisyon ng agresyon ay walang awang susupilin. 11:30 ngam umaga nong ika-27 nga Marso 2026, ang battlefield ng Persian Gulf ay pumasok sa isang bagong yugto kung saan ang mga engkwentro ay hindi na lamang sa pamamagitan ng pampasabok at bakal kundi sa pamamagitan ng mga algorithms at malalakas na electromagnetic waves. Matapos ang unang bugso ang atake, ang militar ng Iran ay kahiyahiyang binuwag ng Patriot PAC-3 MSE system. Nagsimulang magpakawala ang kalaban ng malakihang electronic jamming measures upang paralisahin ang mata ng militar ng Estados Unidos. Gayunpaman, ito ang oras kung gisaon, ang mga electronic warfare officers NG Estados Unidos ay nagipakita NG antas NG isang tech superpower. Ang AN MPK 65 radar system NG Patriot ING na Chinagi. Sa kakayahan nitong mabilis na magpalit ng frequency at advanced digital noise filtering techniques, madali nitong nalusutan ang mga pader ng jamming na sinubukang likhain ng kalaban. Ang militar ng Estados Unidos ay naglatag ng isang active defense system kung saan ang mismong jamming signals ng Iran ang naging lighthouse na nagturo sa mga American missiles upang wasakin ang mga signal stations ng kalaban. Ang dominasyon sa signing ng electronic warfare ng militar ng Estados Unidos ay naipakita rin sa malalim na integrasyon sa pagitan ng ground-based Patriot complexes at ng E-3 Sentry AWACS aircraft na nagpapatrolya sa itaas. Ang Link 16 data link network ng Amerika ay lumihan ng isang unified combat environment kung saan ang lahat ng impormasyon tungkol sa trajectory, speed,
at electromagnetic characteristics ng target ay naibabahagi sa real-time ng walang antala. Ang mga technical experts ng militar ng Estados Unidos sa command center ay nag-activate ng mga high-level security protocols na ginawang isang black zone ang buong defense area para sa mga sensors ng Iran. Habang nakikitang rada nga Amerika ang bawat galong kalaban ng malinaw, ang targeting systems ng Iran ay nakakakuha lamang ng simulated signals na nagdulot sa kanilang ganap na pagkalito. Ang militar NG Estados Unidos ay hindi lamang gumaharang NG missiles. Hinaharang nila ang kaisipan at kakayahan ng kalaban na makpatakbo ng digmaan sa pamamagitan ng isang antas ng agam na lampas sa imahinasyon ng nga naglakas loop na humamon. Sa loop nga Patriot control vehicles, ang nga Amerikanong operators ay nananatiling nakatutok ng husto. Ang kanilang nga daliri ay dumadausdos sa control panel ng may galing ngang isang artista. Tuwing may lilitaw na bagong jamming signal, ang eye system ng militar ng Estados Unidos ay agad na nagsusuri at nagbibigay ng pinakamainam na countermeasures sa loob lamang ng ilang milliseconds. Ang Non-Cooperative Target Recognition, NCTR, capability ng Patriot ay nagpapahintulot sa mga Amerikanong opisyal na matukoy ng tama kung alin ang tunay na misile at alin ang electronic decoy ng Iran, na nakakatulong sa pagtitipid na bala at pagpapanatili na huwalag firepower reserves. Ang militar NG Estados Unidos ay lumika NG isang hindi mapasok na electromagnetic armor sa palihid NG MH estratehikong base na ginagawang katawa-tawa ang anumang pagsisikap na pumasok gamit ang stealth technology o jamming. Ang tiwala ang mga Amerikanong sundalo sa oras na ito ay nasarurok dahil alam nila na sa likod nila ay isang dambuhalang teknolohikal na sistema ang Estados Unidos na gumagana upang protektahan ang bawat pulgada ang lupa at bawat buhay ang mga kasama. Ang electronic duel nung tanghali ng ika-27 ay nagpatunay ng isang katotohanang bakal. Ang sinumang kumokontrol sa electronic frequency ay siyang kumokontrol sa buong battlefield. Ang militarong Estados Unidos ay aktibong nagpakawala ng cyber attacks at long-range jamming na nakaturo sa mga misile command centers ng Iran na naging sanhingeng pagkaantala o pagkalihis ngem gasusunod na paglulunsad en kalaban sa sandaling lisanin ang launcher. Ang nga missiles ng kalaban na nawalan ng kontrol ay bumaksa sa dagat o sa disyerto na lumihanam nga walang saysay na kolom ngang uso habang ang bakal na kalasa ng Patriot ay nananatiling matatak sa gitna ng hangin at araw nga disyerto. Ang militar NG Estados Unidos ay hindi kailangang magmalaki sa pamamahitan NG mega walang saysay na banta. Ang makapangyarihang katahimikan ng radar system at ang mga intercept natumpa hanggang sa sentimetro ang siyang pinakamakatotohanang pagpapatibay sa katayuan bilang one superpower sa mundo. Habang humahaba ang anino sa mga M903 launchers, ang langit ng Persian Gulf ay nananatiling malinis sa anumang banta. Ang koordinasyon sa pagitan NG Patriot at NG Electronic Warfare Forces NG Militar NG Estados Unidos ay bumo NG isang modelong defensive performance para masaksiyan NG buong mundo. Walang anumang bitak, walang anumang pagkakamali, lahat ay tumakbo ayon sa script na inilata ng mga Amerikanong general. Pinatunayang NG Militar NG Estados Unidos na ang Patriot Shield ay hindi lamang gawa sa metal at pampasabog, kundi hinawi rin mula sa amga hindi nakikita ngunit matitibay na electronic links. Ang ika-27 ay mananatiling isang maningning na marka na nagtatala na, ganap na. Kabiguan ng kalaban sa harap ng mataas na sining ng pakikipagdigma at ang nangingibabaw na teknolohiya ng Estados Unidos kung saan ang kaligtasan ay garantisado sa ilalim nga anino ngang hindi mapasok na bakal na kalasak. Ganap na 14,15 gram hapon noong ika-27 ng Marso 2026 ang battlefield kanang Persian Gulf ay tila nagpigil ngininga sa harap ngang isang bagong antas ng banta. Ang militar ng Iran, matapos makita na ang lahat ng karaniwang atake ay binuwak ng militar ng Estados Unidos, ay nagpasyang ilabas ang kanilang huling alas, ang mga ballistic missiles na may kakayahang magmanyobra ng trajectory at ang mga bagong henerasyon ng hypersonic cruise missiles. Ito ang maarmas na idinisenyo upang tumagos sa anumang defense system sa pamamagitan ng nakakatakot na bilis at likulikong flight path.
Gayunpaman para sa militar ng Estados Unidos, ito ang oras upang gawing mapanirang realidad ang mga makabagong military theories. Sa mga Patriot control vehicles, ang high-speed computer system ay agad na nakilala. Ang heat signature at trajectory characteristics ng mga hypersonic targets na ito sa pamamagitan ng high-altitude military satellite network. Ang militar NG Estados Unidos ay naganda na para sa senaryong ito sa loob NG maraming taon sa pamamagitan NG software at hardware updates para sa PAC-3 MSE variant na ginawa itong tunay na katapat ng anumang hypersonic weapon. Ang dominasyon NG militar NG Estados Unidos ay naipakita sa kamangga-manggang kakayahan na ulaan ang trajectory, habang ang hypersonic missile ngang kalaban ay nagsasagawa ngang mga maneuvers sa gilid ng atmosfera upang linlangin ang radar. Ang AI algorithm ng Patriot ay nakalkula na ang libu-libong posibleng point of impact. Nang ilabas ang fire command, ang mga M903 launchers ay sabay-sabay na niyanig. Nagpapakawala ng mga interceptor missiles na may improved dual pulse motors. Ang MAPAC 3 MSA ay humagibis paitaas, nag-iwan ng matuwid na guhit ng usok na humahati sa langit sa hapon. Hindi tulad ng defense systems ng ibang bansa, ang nga American missiles ay hindi kailangang humabol sa target, sila ay ginagabayan upang magabang sa isang nakamamatay na rendezvous point. Ang katumpakan NG militar NG Estados Unidos ay umabot sa molecular level ng ang mga command active radar seekers sa interceptor missile ay kusa nang nag-adjust NG direction sa bilis na milyon-milyong kalkulasyon bawat segundo upang matiya ang isang direct collision. Ang sandaling banggaan sa altitude na 30 km ay lumihang isang kamanghamanghang visual phenomenon, isang maningning na asul-puting liwanag ang sumiklap na nagmamarka sa pagkawasa ng hypersonic hope ng panig ng Iran. Ang hit-to-kill technology na militar ng Estados Unidos ay muling napatunay ng ganap na kalamangan ng gamitin nito ang mismong bilis ng kalaban upang sirain ang sarili nito. Ang hypersonic warhead ng kalaban, kahit balot pa nga advanced heat-resistant materials, ay hindi nakayanan ang direktang bangga mula sa bakal na palaso ng Estados Unidos. Binuda NG militar NG Estados Unidos ang lahat NG illusion na ang hypersonic weapons ay makakapagpabago sa laro. Ang mga nasusuno na piraso ay bumaksa sa disyerto na parang mga hindi nakakapinsalang butil ng buhangin habang ang mga Amerikanong opisyal sa control bunker ay bahagyang napangiti lamang at nagpatuloy sa pagscan para sa susunod na magabanta. Ang pagiging kalmado at profesionalismo nga Amerikanong sundalo ang siyang pinakamatibay na psychological armor na nagpoprotekta sa kapayapaan ng buong estratehikong rehiyon. Hindi nagtapos dun, nagpakita rin ang militar ng Estados Unidos ng mataas na antas ng multi-layered defense coordination ng ang ilang maliliit na target ay sumubukang lumipat malapit sa lupa gamit ang terrain ng Zagros Mountains upang lapitan ang base. Ang mga Patriot complexes ay mayos na nakipag-ugnayan sa NASAM system at sa mga short-range air defense artillery units. Ang militar ng Estados Unidos ay lumikha ng isang labirinto ng hualak firepower kung saan ang lahat ng direksyon ay nakalok ng infrared sensors at phase array radars. Ang dominasyon ng Amerika ay hindi lamang nasa brutal na lakas kundi nasa talino at system integration na walang hukbo ang makakagaya. Ang bawat misalang Iran na pinapakawalan ay nagsisilbi lamang sa isang layunin, ang maging background para sa kaningningan kang Patriot Shield. Ginawa ang militar ng Estados Unidos ang ICA-27NA ay isang dambuhalang demonstrasyon ng defense technology kung saan pinagtibay ni Estados Unidos na sila ang laging kumokontrol sa lahat ng pisikal at teknikal na limitasyon sa pakikipagdigma. Ang mataas na antas na engkwentro ay nagtapos sa ganap na tagumpay para sa superpower na Amerika. Ang buong imbentaryo NJ pinakailichi na misiles NJ kalabang ay naubos ng walang anumang galos sa emidya kagamitang at sundalo NJ militar NJ Estados Unidos. Ang usok mula sa Patriot ay unti-anting naglaho sa hangin, naglalantat sa asul at tahimik na langit ng Persian Gulf sa ilalim ng proteksyon ng Estados Unidos.
Ang mga Amerikanong sundalo sa site ay nagsimulang magsagawa ng post-combat checks na may malinaw na pakmamalaki sa kanilang mamukha. Alam nila na sa pamamagitan ng Patriot Pact 3 MSA, ang Amerika ay nagtakda ng isang bagong pamantayan sa pandaigdigang seguridad kung saan walang uri ng uninterceptable weapon ang maring mabuhay sa harap ng talino at galing ng Amerikanong sundalo. Ang pagiging hindi mapasok ng bakal na kalasak ay pinanday sa apoy at bala, handa ng pumasok sa huling yukto upang magtatang ang isang pangmatagalang kaayusang ang kapayapaan sa paraan ng pinakamalakas sa mundo. 17:30 ngang hapon noong ika-27 ngang Marso 2026, ang pulang bukang Liwewe ay bumaba sa dagat ng Persian Gulf na tumatama. Sa mga Patriot sites NG Militar, NG Estados Unidos, namatikas pa ring nakatayo matapos ang isang araw NG Bayo at apoy. Ang pinakamalaki at pinakasopistikadong missile attack na sinubukang gawin ngang militar ng Iran ay opisyal ng ganap na nabigo sa harap ngang galing at teknolohiya ngang Amerikanong sundalo. Sa marada screens ng AN, MPQ 65 system, wala nang natitirang pulang tulok ng banta. Ang langit ay ganap ng nalinis ng mga kamanghamanghang tumpak na intercept ng PAC-3 MSE variant. Pinatunayang NG Militar, NG Estados Unidos sa buong mundo na ang lahat NG pagsisikap na gamitin ang dami upang talunin ang kalidad o gamitin ang hypersonic weapons upang tumago sa kalasag ay mga mamahaling ilusyon lamang sa harap ng masusing paghahanda at makabagong tactical thinking ng Washington. Sa mga engagement control stations, ang mga Amerikanong operators ay nagsimula na sa proseso ng pagpapababa ng readiness state na ngunit nananatiling matas ang pagbabantay. Ang mga palakpakan at pagbati ay narinig ng mahina, hindi dahil sa kayabangan kundi dahil sa pagmamalaki sa isang misyon na protektahan ang mga kasama at ang kapayapaan sa rehiyon na matagumpay na natapos. Ang militar ng Estados Unidos ay nagtagda ng isang bagong record sa combat efficiency, matagumpay na naharang ang 100% NG ballistic at hypersonic target na nakaturo. Sa mga kritikal na lugar, walang anumang casualty, walang kagamitang nasira, at higit sa lahat, ang tiwala ng mga kaalyado sa security umbrella ng Amerika ay lalong napatibay. Ang presensya ng Patriot dito ay hindi lamang isang air defense unit, ito ay simbolo ng isang rule-based world order, kung saan ang lakas ng superpower na Estados Unidos ay ang garantiya para sa pandaigdigang katatagan. Ang tagumpay ng militar ng Estados Unidos ay umabot din sa mga carrier strike group sa laut at sa mga expeditionary air bases. Nang ang Aegis combat system sa dagat at Patriot missile sa lupa ay sabay-sabay na kumilos, na bumuo ang isang matibay at hindi mapasok na multi-layered defense network. Ang kalaban ay ganap ng naubusan ng lakas, kapwa sa kagamitang militar, at sa espiritu ng pakikipaglaban. Ang buong strategic missile inventory na siyang karangalan ng Iran ay nagamit na ng walang saysay sa harap ng superior na interception technology, na nag-iwan ng isang dambuhala at nakalantat na butas sa kanilang depensa. Ito ay isang estratehikong lamat na maaring samantalahin at parusahan ng militar ng Estados Unidos anumang oras kung makita itong kinakailangan. Gayunpaman, ang kadakilaan at katayuan bilang superpower ng Estados Unidos ay hindi nakabase sa bulak na pagkawasak, kundi naipakita sa epektibong deterrent capacity upang pigilan ang isang mapanirang total war. Ang ika-27 ng Marso 2026 ay opisyal na mapapabilang sa world military history bilang isang matibay na patunay na ang defense technology ng Estados Unidos ay umabot na sa pinakasopistikadong antas, sapat upang ipawalang bisa ang anumang agresyon bago pa man ito tumama sa target. Ang Patriot Pact 3 MSE missile sa oras na ito ay tahimik na nakalagay sa launch tubes, ngunit hindi na sila mawalang buhay na bakal. Dala nila ang maringal na hitsura ng mga tapat na bantay ng templo, palaging handang parusahan ang sinumang mangahas na subukan ang kanilang hangganan. Sa ilalim ng malalakas na floodlights na nagbibigay liwanag sa bahagi ng base, ang mga technical units ng militar ng Estados Unidos ay mabilis na nagsagawa ng maintenance at reloading para sa mga M903 launchers. Ang bawat galaw ay isinasagawa ng may ganap na profesionalismo, masusi at mabilis. Tinitiyak na ang bakal na kalasa na ito ay palaging mananatili sa pinakamahusay na estado bago bumaba ang malalim na gabi.
Sa Central Command CENTCOM, ang mga Amerikanong general ay formal na nakpadala ng mga mensahe ng papuri sa lahat ng Air Defense Artillery Battalions. Sa liham, pinaktibay nila na ang tahimik na sakripisyo, ang mataas na konsentrasyon, at ang bakal na lupnam nga sundalo ang siyang pinakamatibay na pader na naktatanggol sa kaligtasan ng bansa. Sa pamamagitan ngang kampanyang ito, muling pinatunayan ngang militar ngang Estados Unidos ang isang walang hanggang katotohanan. Ang isang makapangyarihang bansa ay hindi lamang nakabase sa kakayahang umatake at manira, kundi sa kakayahang ganap na protektahan ang mga mamamayan at ang mga estratehikong kaalyado laban sa lahat ng banta mula sa himpapawid. Ang usok mula sa paglulunsad ngayong araw ay naglaho na, ngunit ang ugong ng pagiging hindi magagapi ng patriot ay mananatiling aling-aungaw na magpapatigil sa sinumang may balak mangudyok sa hinaharap. Nang tuluyang balutin ng gabi ang disyerto, ang mga nagniningning na bituin sa langit ng Persian Gulf ay tila nakangiti sa kapayapaang kapoprotekta pa lamang. Ang militar, NH, Estados Unidos ay nananatiling nakatayo dong, tahimik at matatag, sa tabi NH Mega Patriot Systems na nakaturo sa langit. Ang bagong kaayusan ay naitatag na isang kaayusan kung saan ang lakas kam teknolohiya at ang determinasyon superpower na Amerika ay isang firewall na hindi malalampasan. Ang ika-27 ng Marso 2026 ay opisyal na nagtapos sa maningning na tagumpay ng Patriot Shield. Muli, pinaktibay NH Estados Unidos ang kanilang natatangging katayuan sa military chessboard NH Mundo, kung saan ang kaligtasan nga sangkapuluan ay inilalagay sa ilalim nga proteksyon na mga pinakasopistikadong electronic brains at ang nga pinakamatapang na puso na mga mandirigmang may sagisak nga bandilaen Amerika.